Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Shari para gumawa another reading, and this is for the sign of Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Cancer at ang mga bago po natin mga viewers. Bago pong lahat, binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko at kasama po ang inyong mga mahal sa buhay at maging maligaya po itong araw na to para sa inyo. Tingnan natin kung ano yung mensahe para sa iyo, Cancer. We have hammer, martilyo, Phoenix, ito yung isang klase ng ibon. At healthy choice. No? Kailangan pumili tayo ng something na makakadagdag sa ating magandang kalusugan. So it has something to do with yung parang meron kang inaayos, no? Meron kang gustong ayusin muli. Kung meron ka naging problema sa dati mong relasyon o sa relasyon mo ngayon, you want to fix it. Gusto mong ayusin, gusto mong ma-rebuild o kung gaba bumalik, maayos, no? Dahil nakikita mo na may pag-asa pa itong relationship na to na maayos, no? Mag-grow, mabigyan ng pangalawang pagkakataon. At syempre, yung healthy choices natin is all about self-love, no? Mahal mo kasi sarili mo. Dapat mahalin mo sarili mo. Para pumili ka ng mga tamang bagay, pagkain, gawain, habits, no? Na makakabuti sa iyong sarili, sa iyong kalusugan, sa iyong love life, para maging okay ka sa kabuuan. Okay? Hindi naman mahirap gawin ito kasi andyan yan eh. Alam mo na kung ano yung maganda, healthy, mabuti. Ang tanong na lang dyan is, gagawin mo ba? Pipiliin mo ba yun? O mas gugusto mo pa rin bumalik doon sa dati na mali, masama, bawal? Kaya nga, you have a choice. Kung gaba binibigyan ka ng pagkakataon na pumili kung ano yung dapat. So, tignan natin kung ano yung message na makikita natin sa tarot para sa'yo, Cancer. We have the Star, the Ten of Swords, the Wheel of Fortune, the Two of Swords, and the Fool. Bottom niya is the Seven of Wands. Okay, Cancer. Itong card na to, pinapakita dito yung having that healthy choice, having that self-love. Kasi ito yung card na pinili mo na protektahan muna, higit sa lahat, ang iyong sarili, ang iyong puso, para hindi siya masaktan. Kung gaba, dinidepensahan mo yung sarili para sure kung ano man yung magiging desisyon mo, alam mong ginawa mo yung tama.
o pinili mo yung tama. Kasi ayaw mo ng mga panandali ang panalo. You don't want that. Hindi mo gusto yung ngayon lang panalo, bukas hindi na. Hindi yun. Ang gusto mo talaga is somebody na mag-offer sa'yo ng love na totoo. Totoong-totoo at very passionate towards you with the King of Wands. Talagang kung gaba yun ang magiging wish fulfillment mo with the Nine of Cups. Okay? Ang gusto mo, uulitin ko, is somebody na totoong mag-o-offer ng love sa'yo at passionate sa'yo dahil yun ang magiging wish fulfillment mo. At hindi yung isang bagay o pag-ibig o relationship na pangsandali lamang. Okay? Or Cancer, ang first card mo dito is napakaganda, Star. Aquarius energy. So, nung nakaraan, nag-wish ka. Meron kang pinagdasal, pinangarap, manifest kay God sa universe. Kasi ito yung talagang gusto mo. Ito yung nasa puso mo. Ito yung alam mo na magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Yung fulfillment na tinatawag. Diba yung pinakita ko dito? Wish fulfillment. Yung katuparan na yun. Yun yung pinagdadasal mo. At of course, na sana, kung meron ka mong pinagdadaanan dati na mga pains, no, sakit sa damdamin, hindi pagkakasundo, pag-aaway, misunderstanding, mga lihim na tinatago, lahat yan. They're all about swords. They're all about communication. Matapos na. No, that's what you wanted, to finish all of it. Mabago na, kung gaba ito yung stage na sinasabi natin na yung sa hammer na gusto mo nang ma-work out, no? Tapusin na natin to para ma-repair ko, maayos natin. Bakit? Kasi with the phoenix rising, no, this is giving you that opportunity na mabago, ma-renew, magkaroon ng yung pag-change ng pag-ikot ng kapalaran with the wheel of fortune. No? Mababago yung takbo ng sitwasyon, yung takbo ng inyong relationship because you manifested it and you're saying that all na talagang nagdulot ng pain sa'yo is mawala, mabago. Ulit yung ayusin natin. Kung gaba yung overhaul mo. No? I-repair mo. Gagawin mong bago. Ganun. Kaya, dapat alam mo kung ano yung tamang desisyon na gagawin mo with the Two of Swords. And that is by having a healthy choice. Yung pagpili ng tama. Yung pagpili na unahin mo munang mahalin ang iyong sarili. Yung desisyon na talagang magdudulot ng mas pabor sa'yo, sa sarili mo, kaysa sa ibang tao. Hindi ka naman nagiging selfish na Cancer. I want you to understand that. Na kung pinipili mo muna kasi ang iyong sarili kasi yun lang ang tama. Yun ang tama. Kung hindi mo ayusin yung sarili mo muna, paano mo aayos yung relationship nyo kung ikaw sira pa rin? Kailangan mo ayusin mo muna yung sarili mo bago mo maayos itong relationship nyo. Kaya,
pag ginawa mo yun, ibig sabihin minahal mo muna yung sarili mo. Ang magiging outcome nun is ito, the fool. You will take that leap of faith. You will take that risk. Hindi ka matatakot. You will just move forward. You will move forward and do what you think is right to do. Walang pipigil sa'yo. Hindi ka na mag-iisip. Hindi ka na magpapatumpik-tumpik. Go ka agad. Go. Let's do this. Ganun. Ganun yung energy mo. Ganun yung attitude. Walang pipigil sa'yo. Hindi ka takot. Kahit nasabihin natin na hindi ka sigurado, hindi ka takot. Sige lang. Ganun yung magiging attitude mo dyan. Sige lang. Tignan natin. Bakit andito yung star? We have, the Ten of Cups, of course. The Five of Wands. And the Six of Cups. Yes, ang ganda. Cancer, ang winish mo, ang pinray mo is to find your true love, your happiness. Your true happiness. At walang conflict, no? Yung taong makakarelasyon mo, wala kayong conflict. Yun ang wini-wish mo. At yung taong ito is somebody na talagang pamilyado ka na, you're familiar with, somebody from your past, na babalik. Ibig sabihin, kampante ka na dito sa tao na to. Kilala mo na siya, kilala mo siya. It might be your twin flame or your soulmate coming back. Yung wini-wish mo, Cancer. Bakit andito yung Ten of Swords? Andito yung Ten of Swords. We have the Three of Wands, the Eight of Swords, and the Hierophant. Yung gusto mong maalis lahat ng hirap, pain, no? Kasi ayaw mo na mag-intay. I think you've been waiting for a long time. You feel that you are parang nakagapos or na nakatali ka na hindi ka makaalis. You don't have the freedom to do anything because you're in a relationship. No? Yun yung nararamdaman mo eh. Na parang, or it could be something na matagal ka na nag-iintay sa opportunity na magpakasal ka or you get married, but you feel that there's nothing happening. Wala nangyayari. And it's really, masakit. No? Masakit sa'yo yun. That's why it's time for you to move on, work it out. Mabago na, baguhin na itong mentality na to, energy na to. Bakit andito yung Wheel of Fortune? We have the Hermit. We have the High Priestess and the Four of Swords. Yung pagbabago ng fortune na to, things will change, di ba sabi ko? Kasi you've been on a hermit mode, matagal ka na nag-iisip, nagpaplano, nagme-meditate, and with the High Priestess, which is naging very silent ka, naging tahimik ka lang, Cancer. And you've been really resting, nagpapahinga ka lang. Pinahinga mo lang yung sarili, yung isip, yung puso, yung pakikipagrelasyon, pinahinga mo yan. Binigyan mo ng pagkakataon para ka ma-heal, gumaling, ma-overcome mo kung ano man yung pain na pinagdaanan mo before. Kasi you wanted to renew yourself, regenerate yourself, baguhin, i-rebuild, i-repair, whatever yung pinagdaanan mo painful. And I think you're doing a good job. Now, with the Two of Swords, ba't andito siya? Bakit andito yung Two of Swords? We have the Empress.
the Three of Cups, and the Knight of Swords. The decision, no, is to make kung ano man yung nararapat with the Two of Swords. Kasi you wanted na talagang, you wanted love in abundance. And of course, reconciliation with your person. Yung taong talagang nararapat sa'yo, magkita kayo muli at maging mabilis na yung magiging takbo nitong relationship na to. Hindi na siya yung stagnant o hindi na siya mabagal o wala siya talaga nangyayari. Hindi, ang gusto mo, may mangyari na. Speed. Mabilis. Mabilis yung pagkikita muli. Mabilis yung pagre-reconcile yung dalawa. Okay? But andito yung the Fool. We have the Nine of Cups. We have the Lovers. And the Knight of Wands. So yung pag-live of faith mo, yung pagtitake mo ng risk, yung pagbibigay action agad dito sa sitwasyon na to. Magdadala sa'yo ng wish fulfillment sa iyong lover at sa'yo, at yung pakiramdam mo na dati parang in and out lang yung person mo, ngayon hindi na. Things will change with this person. Or it could be na yung wish fulfillment mo with this person, since this is already your lover, so you're going to make a decision. Kasi nga, napansin mo dati, hindi siya consistent. Titignan mo na ngayon kung what is the best thing to do, because you are being asked to make a healthy choice. Diba? Kung hindi naman dito consistent sa'yo, you feel na parang nagiging option ka lang niya, then make that choice. Make that healthy choice. Now, tanungin natin, kailan dadating yung person na to for Cancer? Yung bagong relationship or the person na wini-wish niya, if there will be a new person coming in, kailan siya dadating? Wow. April. Cancer sa April. Next year. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa'yo. Cancer, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli. Ingat ka. God bless. And again, Merry Christmas.